Ha? Ano? Sketchbook? Sige, okay. Hahanapan ka ni Papa ng cute na ganon, okay? Sige. Una mga ang gagawin ko. Kailan naman ako nagsabi na hindi totoo sa munting prinsesa ko? Ha? Ay, nako. Hindi naman promise yung isang beses na yun eh. Sinabi ko bang ganon? Ha? Sabihin mo, may pa bang promise na hindi ko tinupad? Ha? Ay, sinabi ko na sa'yo, hindi na naninigarilyo si Papa, di ba? Ay, pakabait ka kay Lola, ha? Uuwi na si Papa agad, okay? Ay, nako. Paano ka nakapagmamaleho ng ganyang kabigat ang dala? Hindi naman sa ganun karami. Pagkatapos ko kargahan to ng gas, bale wala rin naman matitira sa akin. Pakitali mo nga yan. Ah, Ay, nakakapagod. Salamat sa pagtulong, ha. Bilangin nyo. Ay, nakakapagod, grabe. ay, buhay nga naman. 4 na lalaking halos mamatay sa katatrabaho. Pero sa bandang huli, ganito kalit ang kikitain. Ay, nako. Pare-pareho na naman tayo lahat, ano? Kulang din ang kinikita ko. Hindi naman ako humihingi ng diskwento. Teka, alam mo ba kung nasan yung lawa ng Yongchi? Oo. Yung matanda nakatira sa tuktok, nagpakamatay doon ng 1 buwan. Kawawa naman. Ay, dahil sa kalungkutan at kadukhaan, palagi siya nagrereklamo tungkol sa buhay. Libingan ang lawa na yan para sa karabihan. Hindi nila mahanap yung katawan niya. Ay, nako. Ang init ng tubig. Grabe ang init. Sige. Tama na. Ito na, ha. Ito. 22,000. Ay, nako. Itong santo. Noong isang linggo, may dala-dala ako mga repolyo. Yung may-ari ng bukid, pinilit ako na magpalipas ng ilang oras sa kanila. Hinainan niya ako ng masarap na sabaw ng manok. Ang daming sahog ng sabaw niya. Tapos, naglabas siya ng pagkalaki-laking bangkok. Parang kasing laki naman ni Bella ko. Grabe, hindi ako makatayo sa sobrang kabusugan. Wala ka man lang maialo kundi tubig. Ang talas ng pakiramdam nito. Paano mo nalaman na maghahain kami ng baboy? Talaga? Tama-tama. Kanina pa ako gutom na gutom. Tayo na. Sige, ipaluluto ko na. Salamat. Ilabas mo na yung baboy. Bilisan nyo na. Ano ba? Huwag ka lang umupo dyan. Tulungan mo naman kami. Hawakan mo isa pa. Ba yung sinasabi mo, ihahain mo? Kakatayin niyo pa lang. Ano ba yan? Hindi ko kayang nakakakita ng dugo eh. Ano ba? Bilisan mo. Sunggaban mo yung paa. Kabata-bata mong tao, duwag ka. Ay, magpakulo na kayo ng tubig. Linisin mo ka rin eh. Sa isang malinis sa bahay nito, hindi mo isipin na dito na Nanahan ng isang kakilakilabot na mamamatay tao. Mga mapa, pala, lagari at kung ano-ano pang mga panglibing sa mga biktima niya ang nahukay. Napatunayan ng mga otoridad kung kung paano niya plinano Nung ang siya ay bawat unang pagpatay. maaresto noong 2004, imbis na mabulok sa piitan, isinailalim si Carlo Kim sa isang psychiatric care at nang siya ay pinauwi mula sa ospital, naulit ang mga karumal-dumal na pagpatay sa iba't ibang parte ng ating bansa. Madalas siyang saktan ng tatay niya nung musmus pa siya at ang ikinasama ng loob niya, wala ang nanay niya para ipagtanggol siya. Yun ang lumalabas na dahilan kung bakit malaki ang galit niya sa mga babae. Naglalaro sa isipan niya ang paghihiganti dahil sa pag-iwan sa kanilang nanay niya. Uy, salamat natapos siya sa wakas. Buti naman. Kalokohan. Yung mga taong tulad niya, hindi na dapat binubuhay pa. Dapat binibitay na yan. Hindi dapat umiinit ang ulo masarap ng hapagkainan. Hindi pa sandali channel. Nanonood pa ako eh. Ng kanyang malungkot na nakaraan. Imbis na makalaboso, dinala siya sa mental hospital pero sa pagkakataong ito, may mga nagsasabi na mabubulok na siya sa bilangguan. Teka nga, nasa yung iba? Malamang naglalaro ng baraha. Grabe, sarap na buhay nila. Narinig mo na ba? Nanalo si Kim ng 11 million noong isang gabi. Ano alin? Si Eddie Kim? Yung taga Chang'an?
Yun na nga. Sinwerte siya sa isang straight. Ang sabi niya, yung buong pot nakuha niya. Ako kaya, subukan ko kaya. Ay nako, wag na wag mo sisimulan, pare Goy. Mamumulubi ka lang yan. Pag mga siraulo lang ang pagsusugal. Yan ang sabi ko sa'yo, nababaw ka niya sa utang. Ay nako. Uwi na ako, ah. Sige, mag-iingat ka. Kauuwi mo lang? Pasensya na, Nay, ha? Tulog na uli kayo. Ay, itong batang to. Oh, ba't hindi ka nakakumot? Susipunin ka niyan eh. Lalamukin ka. Naku, patay. Nagising ka ni Papa. Pasensya ka na kung nagising ka, ha? Sketchbook. Ha? Sabi mo, dadala mo ako ng sketchbook. Sorry, anak, ha? Nakalimutan ng Papa. Ito ba yun, ha? Tingnan mo. Isang prinsesa at isang maze sa cover. Tapos bawat pahina niya kasi puti na niebe. Talaga namang puti ang sketchbook. Ang talino naman tong botong to. Mana-mana sa papa niya. Babalik na sa tulog, ha? Umihi ka na. Marami ka bang kinain kanina hapunan? Bait na anak ko. Matulog ka na. Ay. Siguruhin mo lang na tama ang kinakain niya araw-araw. Opo, Dok. Sigurado yan. Nga pala, Dok. Bakit? May gusto kang itanong? Pareho kasi sila ng kondisyon na nanay niya. Namatay si Mrs. dahil doon. Kaya naman gusto ko malaman. Nag-aalala lang kasi ako na baka... Ay, wala kang dapat ipag-alala. Nasilip natin habang maaga. Basta siguruhin mo lang na hindi siya magbubuhat ng kahit anong mabigat at saka hindi siya mapapagod, okay? Ay, sige po. Salamat, Dok. Iyan, anak ko. Excuse me lang. Bye, Dana. Oh, ano? Tapos ka na? Nagugutom po ako. Nagugutom ang anak ko. Sige, maghanap tayo ng masarap na makakainan, ha? Bakit hindi ka pa bumaba ng truck? Sabi mo, bibilan mo akong hamburger. Ako lang mag-isa ang kakain. Ayaw ko kumain. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Sigurado, hindi ako kakain. Mamamatay ako sa gutom. Masama yan. Huwag mo sabihin yan. Huwag ka ganyan. Ay, naku. Hindi ako kakain. Ano na? Sabi mo hindi ka kakain. Hindi ko kakainin to. Sige na, kainin mo na, ha? Nagbibiro na si Papa, hindi ka na mabiro. Ang taong di nitutupad ang pangako ni Papa hirapan ang buhay ng batang babae. Saan mo naman narinig yan? Ni sabi ni Lola sa akin. Ni sabi niya, hindi daw ako mag-aasawa ng lalaking tulad mo. Kung di, maghihirap lang daw ako. Kailan naman ako hindi tumupad sa pangako? Hindi mo pa ako nidadala sa beach. Saan? Sa dagat. Sabi mo, dadalin mo ako sa dagat. Sinabi ko yun. Parang wala naman ako natatandaan, ha? Nagsisinungaling ka na naman. Alam ko pag nagsisinungaling ka. Itong batang to. Yan, lola mo talaga. Bakit ba siya nagbibitiw ng mga ganong salita? Kung di tayo pupunta, hindi na ako kakain. Magpapagutom ako. Ay, sige na. Pero kailangan na magtrabaho ni Papa ngayon, eh. Pero hindi bale. Gawin na natin. Punta tayo sa beach. Hindi naman to ang dagat eh. Mas maganda dito kaysa sa beach. Totoo yun. Okay? Wala kang makikita doon ngayon kasi madilim. At saka matatakot ka lang kasi nagkalat ang mga tagak doon. Sobrang ingay ng mga yun. At saka mas maganda kung kasama natin si Lola, hindi ba? Di ba? Isama natin siya. Promise. Pupunta tayo sa beach, anak. Ano kaya kung aquarium na lang? Ano? Marami ka makikita doon. Sari-sari mga laman dagat. Grabe. Meron silang pagong na ganito kalaki. Pawi ka na tawag nila doon. Dapa. Tsaka palos. Pugita. Malimango. Yung mga nakikita mo sa sushi bar, nandun sila lahat. Sabihin mo, ano gusto mo makita? Dadali kita doon. Sabihin mo lang. Si Mama.
Hindi mo naman ako kayang dalhin sa kanya eh. Nikukulo na yung takore oh. Ay, naku, patay. Lagot. Nutunaw. Nasaan yung asukal? Asukal? Hindi maganda sa katawan na asukal. Hindi mo kailangan yun. Pero gusto ko ni kakain yung patatas ko na may asukal. Sige. Ganito na lang, ha? Ngayong araw, kakain tayo ng patatas na nilublob sa tubig. Ayoko nga. Subukan mo lang. Okay ang tubig sa katawan. Oh, ayan. Ay, pagod ka na kaagad. Marami-rami na rin kami nahakot. Ano marami ka dyan? Hindi pa nga puno itong truck ko. Marami ba espasyo? Baka magbulta ka niyan. Please, nabulin mo ako. Sandali lang, matatanggal yung sintas ng sapatos ko eh. Saan tayo maglaro? Hello? Gusto niyo ng isa pang kalaro? Pwede bang sumali ko? Hindi. Ayaw namin makipaglaro sa'yo. Umalis ka na. Magkano to? Itong isang to, Oo. mahal ang isang to. Ha? Bali 44,000. Bilisan mo pa! Ang Sige saya. na! Paano pa? Bagal naman eh! Ang bilis. Bilis! Bilisan, sige na! Bilisan mo pa! Bagal mo naman eh! Sige pa! Mas mahal talaga yung malalaki. Ay, nako. Tanggapin mo na to. Okay na yan, ha? Okay? Ibang Okay seller na lang ang to. dayain Maraming nyo. salamat, ha? Pero, Sabi sa karatula, 10 lang eh. Ay. Nay, pauwi na ako. Teka. Bakit? Hala, ano nangyari? Naimatay. Wala. Naku, kawawa naman. Oh. Bakit kasi hindi na lang ako ang kunin ninyo? Hindi kayo pwedeng pumasok dito, sir. Dana! Dana! Doktor. Pakiusap. Iligtas niyo ang anak ko. Parang hindi ko kakayanin eh. Kung wala siya sa tabi ko. Bata pa siya. 7 taong gulang lang siya. Pakiusap. Nagbabakawa ako sa inyo. Iligtas yung nag-iisa kong anak, doktor. kakailanganin mo ng malaking halaga. 67 million won. Ang totoo, nakahanap na kami ng heart donor. Kaya lang may isa ring bata na compatible din para sa transplant na yon. Ayoko mang sabihin ito bilang isang doktor. Wala nang pag-asa pa yung batang yun na mabuhay, kahit may transplant pa siya. Pero, mayaman ang pamilya niya. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin? Madalang ka makahanap ng donors. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabayaran yung operasyon. Naiintindihan mo? $15,000 minus first interest payment. Bilangan mo. Huwag mong kalimutan yung monthly interest, ha? 10% yon. Sige. Pasensya na ha. Ito lang ang naipon ko eh. Salamat. Ingat ka. Sige, pare.
Magkano? Wala akong ganong kalaking halaga. Sino may sabi? Kailangan ko ang tulong mo. Ikaw na ang makakatulong sa akin. Sige na naman. Nabalitaan ko, nanalo ka ng malaking halaga eh. Umutang na nga ako sa mga nagpapa 5-6. Pero hindi pa rin talaga sapat. Gipit na talaga ako. Yung truck mo. Bakit hindi mo na ibenta yung truck mo? Sigurado ako malaki makukuha mo sa pagbenta noon. Sinubukan ko na eh. Kaya lang, 11 million mo lang ang halaga niya. Tignan mo to. Nagpapakapagod ako, bubuhay ko para lang sa kakaunting barya. Wala akong ginawang mali o masama. Pagkatapos ito lang ang makukuha ko at yung truck ko. Huh? Kung may lumapit sa akin at babayaran ako para pumatay ng tao, hindi ako magdadalawang isip. Gagawin ko yung papagawa niya sa akin. Ay, pwede ba tumigil ka nga dyan? Ibenta ko na rin kaya mga bato ko. Ay, walang dudang gipit na gipit ka nga sa pera. Desperado ka na eh. Gusto mo ba subukan? Malay natin. Baka swerting ka sa baraha. Mag-isip ka, may iba ka pa bang mapagkukunan ng pera? Meron ba? Hindi ako interesado sa sugal. Makin ka. Malaking pera ang kumakalat sa dukso. Hindi mabilang-bilang. Maniwala ka sa akin. Kahit ang isang taong tulad ko, nakaka-jackpot. Ano? Basta maniwala ka sa akin. Okay? Sa simula, babaan mo lang ang taya mo. Huwag kang agresibo. Pero kapag nakita mong ibinaling ko yung ulo ko, tapos naglagay ako ng sigarilyo sa bibig ko, yun ang hudyat para itaas mong taya mo. Magtaya ka ng malaki. Maliwanag ba? Okay. Anong sinabi ko sa'yo, ha? 3 million mo kagad sa loob lang ng 3 oras. Oo. Pero, paano mo nalaman kung anong barahan nila? Sinabi ko naman sa'yo, magaling ako magbasa ng baraha. Kaya hindi talaga swerte ang panalo ko. Basta pag binigyan kita ng signal, itaas mo yung taya mo. Itapon mo. Lahat, kung gusto mo. Maliwanag. Pare, nasa mga kamay mo ang buhay ko. Ay, ikaw talaga. Kailangan natin to para masimulan ng Operation Jackpot. Sandali lang. Doon ang banyo ng babae. Si Raulo tong babaeng to, ha? O, paano? Bumalik na tayo sa table. At limasin na natin yung pot. Mababayaran na natin yung operasyon ng anak mo. At may matitira pa para sa ilang months. Sige. Ano ba yan? Nakakaantok. Baka gusto niyong gawing big time mula sa round na to. Sige. Payag din ako. Seryosohin na natin ang laro ito. Okay. Simulan natin sa 1 million ang pot. 1 milyon? Nako, wala akong dalang ganong kalaki. Masyadong mataas yan para sa akin, ah. Sensya na, out na ako. 1 million. Fold ako. Last hidden cards. Isang milyon pa. Yan ang sinasabi ko. Yan ang big time. Ha? Pag-unos dili ka naman. Pero gusto ko yan, ha? Tatapatan ko yan. Raise ako ng 5 million. $5 million. Tapos 5 million din. Oh! Nakakabilib ka naman. Big time ang dating, ah. Okay. Tatapatan ko yung 5 million. Tapos ito. Bakit wala ka ng pera? Kung ganun, kukunin ko na to. Teka, sandali lang. Wala akong sinabi, titiklop ako.
Kung ganun, pakitaan mo ko ng kolateral. Yung truck ko. Okay na ba yan bilang kolateral? Magkano naman ang halaga ng truck mo? Alam ko, hindi bababa sa 16 million ang halaga nun. 16 million? Kung ganun, pumirma ka kung seryoso ka. Kung gusto mong makita ang baraha ko, kailangan mong pumirma. Alan, halika. Yes, sir. Patingin ka. Okay. Pakita ng baraha. Ace, full house. Sandali lang. Parang hindi ka tinuruan na mabuting asal. Kwadro. Alan, kunin mo ang pera. Yes, sir. Malupit talaga ang buhay. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali! Bumalik ka rito! May dos na ingay mo! tumarin! Nasaan na sige? Huwag ka nga mag-amok dito! Apat na dos! Nagkaya ka! Kasalanan mo, ginusto mo yan eh. Akala mo ba pwede maglaro dito ang isang pipitsuging kaya mo? Ay, salamat, sir. Huwag ka malikot. Walang iya ka! Ayop ka! Lakot! Ano nangyayari? Bumalik ka rito! Habulin mo siya! Tumigil ka! Sabi ko tumigil ka! Ahas ka! Nagsinungaling ka sa akin! Alam mo kung para saan yung pera yun! Sira ulo ka talaga! Hawakan mo maigi. Nakita niyan lahat. Kailangan niya mamatay. Sandali lang, boss. Sandali lang. Sandali lang. Itong isang ito, wala siyang lakas para magsalita. Ang totoo niyan, mayroon siyang anak na may sakit na nasa ospital. Kailangan operahan. Akala ng isang ito kasi na... Nasa baba ang mga polis, boss. Kausapin mo muna sila. Yes, boss. Boss, bakit hindi natin siya gamitin para linisin to? Naglilibang lang ang mga bata ko kanina. Pasensya ka na. Sabihin na lang natin na hindi nangyari to. Wala nangyari. Okay lang ba yan? Wala kang kwenta. Gusto mo bang mabuhay? Hindi problema sa akin ang maglibing ng isa pang pangkay. Ay, tingnan mo yung itsura niya. Nahihina siguro siya sa takot. Sige, didiretsuhin na kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May kailangan kang gawin. Itapon mo yung mga bangkay sa malayo at madilim na lugar. Yung walang makakakita sa kanila. Basta siguraduhin mo na walang bakas. Gawin mo ng tama. Ibabalik ko ang truck mo, pati ang panalo mo. Pero kapag may ginawa kang kalokohan,
Ay! Ano kaya mangyayari? Marami na akong ginawang masasamang bagay. Teka, tama ba? Yung anak mo nasa ospital? Ano yan? Bilis-bilisan nyo naman. Tapos na. Dali na lang po to. Itago nyo lang mabuti. Sa alinisin nyo yung dugo. Sige. Hindi ba sa tiyalo yan? Tali. Ay, bakit kailangan niya dispatchahin yung pinakamaganda? Kailangan natin pantakip. Yan. Nay, ako to. Ganito Pagkasabi na lang sa doktor na makukuha ko yung pera bukas. Sigurado na yon. Narinig niyo ba? Ha? Sabihin niyo, bali nandyan na ako bukas. Ha? Kaya hindi niyo pwede ibigay yung kahit kanino. Ha? Nakuha niyo? Alagaan niyo na mabuti si Dana. Sige. Sige, pwede na dumaan yan. Oy, bakit? Lumapit ka dito! Bilis! Hoy, Bante na! Nakakabala ko! Bante! Hira naman yan, oh! Hoy, Manong! Mag-aral ka magmaneho! Sige, pasensya na. Loko to Oy, sir! Pandarin nyo na yung truck nyo! Sir, may problema lang po yung truck ko. Ililipat ko rin po kaagad, okay? Nakikita mo nang parating ako bakit hindi ka tumigil? Ako'y nasa tamang lane, bakit ka nag-overtake? Iniwasan ko yung dumang aso pero nakapasok na ako sa lane ko. Malayo ka pa Nakainom ka ata kasi parang hindi diretso yung pagmamaneho mo. Libingan ang lawa na yan para sa karabihan. Hindi nila mahanap yung katawan niya. Gawin mo ng tama. Ibabalik ko ang truck mo, pati ang panalo mo. Madalang ka makahanap ng donors. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabayaran yung operasyon. Naiintindihan mo? Hindi mo pa ako nidadalo sa beach. Saan? Sa dagat. Sabi mo, dadalhin mo ako sa dagat. Sinabi ko yun. Parang wala naman ako natatandaan
Mama Police! Okay na ba kayo? Status report. Anong location nyo? Mama Police! Kumusta na yung package? Sumagot kayo. Ano na nangyayari? Over. Oh, sir. Sir. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng tulong. Okay? Wala akong nakita. Wala akong nakita. Wala akong nakita! Paano ako napasok sa gulong to? Basta itapon mo ang bangkay. Pauwiin mo yung pera para sa operasyon. Idiretso mo lang ang pagmaneho. Ikaw, okay ka lang? Bilisan mo, mag-drive ka na. Sige. Sige, officer. Gaano kalayong pupuntahan mo? Ano yun? Ang punta ko, pala sa lalawigan ng Kangwan. Mabuti kung ganun. Ibaba mo ako sa kosong, okay? Ay, naku, tingnan mo. Malalim pa na yung sugat mo. Teka, ito, itali niyo yung sugat niyo. Pinulot niyo ako kanina na bigla kayo tumalon sa harap ng truck ko eh. Doon sa compartment, may kutsilyo dyan. Ang totoo niyan, meron akong kailangan i-deliver sa likod kaya nagmamadali ako eh. Baka gusto niyo ihatid ko na lang kayo sa pinakamalapit na ospital. Nadaanan mo ba yung aksidente kanina? Hindi ko alam kasi wala ako masyado makita sa lakas ng ulan, sir eh. Yung daan lang. Dadali namin sa kulungan si Carlo Kim. Talaga? Tama. Nasa balita yun nung isang gabi. Ay, naku. May kutob akong pupunta siya sa kosong. Kailangan mahuli ko siya. Pero sir, hindi ba dapat unahin mo yung hita mo bago pa magkaroon ng infeksyon yan? Pumunta tayo sa ospital, tapos tumawag tayo ng backup. Meron siyang papatayan kaya pupunta tayo sa kosong! Sige, pasensya na po, sir. Meron siyang sinabi. Bago yung aksidente, tandang-tanda ko yung sinabi niya. Tinanong niya ako kung papatawan siya ng parusang kamatayan. Papatawan ba ako ng parusang kamatayan? Kailangan niyang pumunta sa kosong. Kailangan kong pumunta sa kosong. Kasi may babae doon. May dadalawin siyang babae. Kung alam ko lang. Hulaan mo kung sino yung babae. Hindi ko alam. Pupuntahan niyang nanay niya. Yung nanay niya? Mahirap tansyahin kung ano susunod niyang gagawin. Kailangan ko siyang unahan makarating doon. Sige po, sir. Basta sa kosong lang, ha? Medyo late na po kasi ako, eh. Sige. Maraming salamat. Dito. Ako, may tumilapon din to, no? Ano? May nakita kayo dyan? Wala na, patay na. Stretcher dito!
Tumawag kayo sa headquarters sa report nyo to. Kailangan ng stretcher dito. Tulong dito! Please! Oo! Dito, may isa pa rito. Okay po. Markahan mo nga ito. Ang lakas naman ng ulan na to. Kailangan makita natin yung layo kasi. Mukhang kanina pa nangyari to. Sandali lang sir, ako na. Chief, Oh, nahanap nyo ba? nawawala si Carlo Kim, sir. Ay, mag-post na kaya tayo ng APB. Animal talaga yung isang yun. Ay, mag-nationwide APB ka. I-alerto mo lahat ng checkpoints. Sige, sir. Samahan mo ako. Nakuha mo lahat ng gamit niya sa bahay. Yes sir, hindi lang namin pinapadala yung murder weapons, pero yung iba nasa forensics na. Tumawag ka ng backup. Pagkatapos... 300 meters mula sa pinangyarihan na aksidente. Inuulit ko, may bangkay dito. Requesting for backup. Inuulit ko, may bangkay dito. Bilisan niyo! Manong. Ha? Nakita mo na ba yung Diablo? Ako nakita ko na siya. Purong kasamaan. Ang dinig ko. Kinagat niya yung ilong ng isang officer habang inaaresto siya. Yun siguro ang dahilan kung bakit pati yung warden takot sa kanya. Sinabihan kami na huwag makikipag-usap sa kanya. Yung mga taong pinatay niya, yung mga katawan pinagpira-piraso. Tapos yung iba binalatan. Yung iba nga, wala nang mukha para makilala mo pa sila. Tapos, pinapatay din niya yung pamilya ng mga taong nakakita sa kanya. Pero, kapag tinitignan mo siya, kalmado lang siya. Kapag tinitignan mo siya, wala siyang bahid ng anumang emosyon. Bakit? Ano ba nasa likod? Ay, bali, mga patay na baboy. Mga ilang patay na baboy, sir. Ayoko kasi maulanan sila eh. Nakakapanghinayang kasi. Sa nakikita ko, mukhang sakit ng ulo talaga yan si Carlo Kim sa inyo, officer. Ay, nako. Yung mga kriminal na tulad niya, ang dapat sa kanila, pinibitay sa liwasang bayan eh. Di ba? Ayaw mo pang tumuloy. Green na yung traffic light. Ay, oo nga, no. Good evening, sir. Magkano kakarga mo? Sandali lang. 44,000. 44,000. Ito, oh. Maraming salamat, sir. Sir, pupunta lang ako sa banyo.
Manong. Ha? Nakita mo na ba yung Diablo? Kamalasan to. Welcome, sir. $2,000 lahat, sir. Makinig kayo. Ano yun? Bakit? May kailangan pa kayo? Ano yan? Tulungan niyo ako. Sige na. Oh, nasa banyo to ah. Bakit mo pinunit to sa banyo? Sir, tumawag kayo ng pulis. Ha? Basta tumawag kayo ng pulis. Bilisan niyo. Sige na. Hindi nyo pwede na lang tanggalin to. Halika rito. Ay, kainis. Hindi pa sinabi ko sa'yo, huwag mong iwanan yung counter. Ha? Ilang beses ko na sinabi sa'yo yon. Ano yan? Magdadahilan ka pa. Gusto mo mamasisante ka? Ilagay mo yan sa utak mo, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo mag-impis ka ng kinainan mo? Palagi ka na lang tatanga-tanga. Sige na. Bumalik ka na rin. Ang tagal mo naman. Anong ginawa mo? Bumili ako ng Yossi. Kaya lang wala yung brand ko eh. Inisip ko kung bibili ako ng ibang brand, kaya nagtagal. May Yossi ka pa rito. Konti na lang naman yan eh. Baka maubusan ako sa biyahe. Paano na? Pero, bakit nanginginig yung kamay mo? Nalamog yan sa ulan. Kung wala ka nang bibilin, umalis na tayo. Paandarin mo na. Sige. Ang hilig niyang kumain. Bakit hindi siya maglinis ang pinagkainan niya?
mula sa mga alagad ng batas ang most wanted dito sa bansa. Dadalhin dapat si Carlo Kim sa National Penitentiary na mangyari ang aksidente. 28 taong gulang na siya at may taas na halos 6 na talampakan. Hinihinalang tumakas siya gamit ang uniform ng isang pulis. Sir, ayaw niyo ba talagang magpa-hospital muna? Okay lang, hindi ko kailangan magpa-hospital. Priority ko mahuli si Carlo Kim. Nag-aalala lang ako, sir. Baka lumala yung sugat niyo. Siguro, marami kayong pulis sa loob ng sasakyan. Sinabi ko na, di ba? Ayoko nang ulitin pa yung sinabi ko kanina. Ayoko nang paulit-ulit. Inaalala ko lang naman kayo, sir. May tumatawag sa'yo. Oh. Hello, sino to? Papa, nasaan ka? Kailan ka uuwi pa? Niantok na ako. Ano ba naman? Ang kukulit ng mga telemarketer talaga. Palagi na lang sila tumatawag. Ay. Mag-APB ka. Siguraduhin nyo mahalugugan lahat ng mga truck na pumapasada. Sige po, Chief. Nga pala, sir. Si Captain Lee. Tumawag kanina, hinahanap kayo. Bakit daw? Sana daw, mahuli si Kim ngayong gabi. Ay, wala akong ibang inasam kundi yun. Sana hindi pa nakakalayo ang siraulo yan. Papatay at papatay uli yun. Nga pala. Yes, sir. Di ba malapit lang dito nakatira yung nanay nun? Yes, sir. All points bulletin. Search ang bawat sasakyan. Maglagay ng checkpoint sa bawat intersection. Mag-drive ka lang. Sige. Kakaiba ang kinikilos mo. May ginawa ka bang masama? Sa natatandaan ko, wala pa akong ginagawa masama, officer. Paminsan-minsan lumalampas ako sa speed limit. Alam mo, masama nagsisinungaling. Ha? Pinunit mo dapat ng buo. Kayo naman, sir. Hindi ko alam kung anong... Huwag niyo ko patayin! Huwag niyo ko patayin! Alam mo ba kung bakit nandito mga pulis? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit nandito sila. Totoo. Kilala mo kung sino ako? Kayo naman. Ang alam ko lang, isa kayong alagad ng batas. Ano yun? Alam mo bang pakiramdam na may kinakatay? Hindi. Yun ang pinaka nakakatuwa. Huminahon ka. Umarurot ka kung nakakapansin na sila. Okay? At saka huwag kang kabahan. Kalma lang. Maliwanag? Huwag kayong magpapalampas ng kahit anong sasakyan.
Sige, abante! Magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi. Pwedeng mahiram yung ID nyo, sir? Ay, sandali. Request lang ako ng ID check kay Efren Chung. Echo Foxtrot Romeo, Echo November, Juliet Uniform November Golf. Sir, ano yung nasa likod ng truck nyo? Ano ba na, sir? Wala naman, sir. May delivery lang ako. Wala naman pong ganun laman. Pwede ba masilip? Efren Chung, pinanganak 1969. All clear. Salamat sa kooperasyon nyo. Salamat sa kooperasyon, sir. Walang anuman. Sige, bante na kayo. Salamat, officer. Teka lang. Sino yan? Sino yung katabi mo? Ay, nako. Kasama ko lang sa trabaho, sir. Medyo marami siya nainom kaya nakatulog. Pwede mo bang alisin yung jacket sa mukha niya? Ay, pero natutulog siya, sir. Nakakahiya naman kung gagawin ko yun. Kailangan ko makita yung itsura niya. Bilis! Bilisan mo! Habulin natin! Ay, grabe. Muntik na tayo doon, di ba? Ay, ganitong music ang gusto ko. Medical certificate? Sino to, anak mo? Mahina pala ang puso niya. Ano to, hereditary ba? Kung ganon, okay pala yung acting mo para sa isang taong mahina ang puso. Kasamahan sa trabaho, ha? Ha? Ano namang klaseng trabaho yan? Pumapatay ka rin ba ng tao? Ganun ba yan? Pakiusap, wag. Alam mo, gustong gusto ko kapag takot na takot ang mga biktima ko. Mas masaya kapag tinatakot ko sila bago sila mamatay. Bakit? Tama. Isa rin ako mamamatay tao tulad mo. Isa rin ako mamamatay tao. Kung ayaw mo maniwala, tignan mo yung likod ng truck. Hindi baboy, kundi mga patay na tao ang nasa likod ng truck ko. Tignan mo! Mga salot sila. Mga salot sila lahat. Pinatay ko sila para maopera ng anak ko. Binayaran ako ng malaki para patayin sila. Kita mo, pareho tayo.
Kaya huwag mo akong tatakutin. Kasi sa lahat, ayoko na iniinis ako! Kailangan ko sila itapon sa malayo. At ikaw naman, kailangan mo lang naman na masasakyan papunta ng Kosong. Pagbibigyan kita, dadaling kita doon. Pero maghihiwalay na tayo. Kapag dumating na tayo doon, maliwanag? Mamamatay tao ka rin. Isang killer na nakisakay sa truck ng isang killer. Tigil! Huwag kayong magpapaputok! Huwag kayong magpapaputok! Huwag kayong magpapaputok! Huwag kayong magpapaputok! Inamin ko na lang ang ginawa ko! Aminin ko na! Parang awa niyo na. Huwag kang gagalaw! Sabi ko huwag kang gagalaw! Ito. Killer ka, di ba? Ipakita mo sa akin. Sabi ko, barilin mo siya. Ha? Huwag. Maawa ka. Bilisan mo na. Nasasaktan na yung tao. Maawa ka na sa kanya. Paano ba yan? Nadagdagan na ang bangkay mo. Iligpit mo na yan. Ano pang hinihintay mo dyan? Habulin mo sila! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Patay yung pulis! Nakita mo yun! Yung pulis! Ano na? Nakita ko puro dugo yung pulis! Bilisan mo pa. Bilisan mo pare! Makabutan tayo! Patay yung cellphone ko! Kainis! Naipit niyo pa ako! Subukan Ikaw mo na. Hindi ko kaya, ayaw eh. Subukan mo, pare. Hindi ko siya mahila. Iwan mo na ako! Hindi kita iiwan, pare. Umalis ka na. Iligtas mo sarili mo. Hindi na siya, pare. Ano gagawin natin? Ano na? Saan? Saan kaya? Makinig kayo. Tumakbo na
na kayo ngayon. Tumakbo na kayo. Bilisan Ano niyo. ang alam mo sa amin, tanga? Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na! Namatay na siguro ako kung hindi mo ako tinulungan. Huwag kang mag-alala, self-defense ang lahat. Okay? Nakakatakot ka kanina. Mas lalo na nung hinampas mo siya ng bato. Bitawan niyo ako. Wala akong karapatan dalhin ako rito. Excuse, Chief. Hindi siya yung nasa truck eh. Yung truck, hindi yan yun. Lasing lang na nagmamaneho. Chief! Bakit? Ano yan? Binatagpuan na namang bangkay. Isa sa atin, sir. Totoo ba makikipagkita ka sa nanay mo? Nanay ko? Nung maaresto ko, iniisip ko, hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Nitong mga nakaraang araw, malamig ba sa kulungan? Bakit? Magre-request ka pa ng heater? Ang kapal ng mukha nito. Walang aasahan ng isang saltik na tulad mo. Hindi ka karapat-dapat na mabuhay. Huwag mo nga sirain ang araw ko. Sheldon. Sheen. Sheldon. Huwag mo nga banggitin ang pangalan ko. Nakakasira ka lang eh. Teka! Nung iniisip kong mamamatay na ako, mas ginusto kong mabuhay. Ang daya, hindi man lang ako naging masaya sa buhay ko. May masama ba doon? Kung tutusin, mamamatay ang lahat. Parte ng buhay yon. Bakit?
Tulungan mo ako, please. Ganito. Makinig ka mabuti. May kasama ako sa loob ng truck ngayon. Kapag nakita ka niya, lagot, pareho tayo mamamatay. Naiintindihan mo ba yun? Ha? Konting tiis lang, miss. Bakit? Ano bang nasa likod? Bakit? Ay, hindi ko alam pero bigla ako nahihilo. Bubuksan ko lang muna itong bintana. Confirm ka lang yung identity ng biktima. Benji Vicencio. Sir, Chief. Ang sabi niya meron siyang susundan na truck. May masamang kutob daw siya kanina. Mamamatay pala siya. Oo nga, sir. Saan papunta ang daan na ito? Bale, yung sa kanan, papuntang Kosung. Yung sa kaliwa naman, sa Sokcho. Ipadala mo yung squad 1 sa Sokcho. Yung matitira, sasama sa akin. I-report nyo kaagad kung ano makikita nyo. Nandito na tayo. Bumaba ka na. Dito ka muna. Gusto kitang kasama eh. Sandali! Sandali lang! Teka, sandali lang! Tulungan niyo ako! Nagbagong plano ko. Huwag mo naman gawin to! Ha? Wala naman siya ginawang masama eh! Sige na, pakawala mo na lang siya! Bakit? Mga mamamatay tao tayo. Hindi ako mamamatay tao. Inilibing ko na yung mga bangkay. Kapalit ng operasyon ng anak ko. Pwede mamamatay siya. Humalis ka na. Pero dito lang siya. Hindi mo naman siya kailangan eh! Hindi ah.
Akong magdedesisyon noon. Hello? Oo, nandito. Sandali lang Chief, si Detective Kim. Nasa bahay siya ng nanay ni Carlo. May nahanap ka? Yes, sir. Ang sabi ng kapitbahay, bigla na lang siyang nawala. May isang buwan na rin. Yes, sir. Wala kasi siyang ibang kamag-anak kaya walang nag-report sa kanya na nawawala. Oh, pero may natira dito. May naiwan ng mga sulat. Nakipagkita siguro siya sa isang psychiatrist. Yes, sir. Kusong Psychiatric Hospital. Yes, sir. Teka, sandali lang. Ibigay mo nga yung file niya. Yes, sir. Ito. Ibigay mo sa akin yung address ng ospital. Bilisan mo. Nakatakas mula sa mga alagad ng batas ang most wanted dito sa bansa. Dadalhin dapat si Carlo Kim sa National Penitentiary na mangyari ang aksidente. 28 taong gulang na siya at may taas na halos 6 na talampakan. Hinihinalang tumakas siya gamit ang uniform ng isang pulis. Hindi ka pa natutulog? Oo, palabas na ako ng office. Alam ko, mag-iingat ako sa pagmamaneho. Sige, babagalan ko ang pagdadrive. Sige, hintayin kita. Sino yan? Ay, nakakainis naman. Chief, hindi niya sinasagot Bale, Chief. Si Dr. Sharon O pala nag-diagnose na merong multiple personality disorder si Carlo. Kaya imbis na sa preso, sa asylum na punta si Carlo. Ganun ba? Ito pa nga pala. Bigla siya nag-resign sa trabaho niya sa Seoul at nag-volunteer na magtrabaho dito sa Kosong. Pinapayuhan na mag-ingat ang ating mga motorista sa pagmamaneho at madulas ang daan. Dulot ng malakas na pag-ulan, ilang aksidente na rin ang naitala dahil sa sama ng panahon. Honey? May bisita ba tayo? Meron ako nakitang truck sa labas. Honey, ano nangyari sa'yo? Hindi kita maintindihan. Honey, gumising ka, honey! Huwag mo akong iwan! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Long time no see, Doc. Gusto ko na itigil ang ginagawa ko, Doktor. Tulungan niyo akong burahin ang mga masasamang alaala. Gagawin ko ang makakaya ko. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi ka pumunta? Sabi mo alagaan mo ako. Carlo. Bakit wala ka? Sabi mo ililigtas mo ako. Naalala ko pa nung sinabi mo yon. Pero ano nangyari? Bakit sinabi mong matino ako? Nung una sabi mo baliw ako. Ang totoo niyan, nagkamali ako.
Hayaan mong baguhin ko. Gagawa ako ng bagong report, ha? Nagsinungaling ka sa akin. Nung naisip kong mamamatay na ako, pumasok ka sa isip ko. Gusto kong mabuhay. Gusto kong dalawin ka at makita ka. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Hindi ba sinabi mo mahal mo rin ako? Hindi ka pumunta. Kaya tumakas ako para lang makita ka. Sumama ka. Mas mainam siguro kung papatayin ko ang lahat dito. Tama. Siya ang i-frame ko sa mangyayari dito. Puno ng patay ang likod ng truck niya. Siya ba ang dahilan? Kasalanan niya ang lahat. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo ako dinalaw. Itigil mo na to, please! Carlo, umalis na lang tayo dito. Ha? Ang totoo niyan, na-miss talaga kita eh. Maniwala ka. Lumayo na lang tayong dalawa. Iwan na lang natin sila dito. Halika na, ha? Saan mo gustong pumunta? Ha? Honey! Honey! Huwag ka nang tumayo, okay? Huwag ka nang gumalaw, honey! Carlo! Magpaalam ka na sa kanya. Para pwede na tayo magsamang dalawa. Wag! Maawa ka, Carlo! Malas na lang Sige niya. na! Wag, Carlo! Wag! Itigil mo yan! Tumigil ka! Kapag may ginawa kang kalokohan, patay itong babae mahal mo! Hindi mo kayang pumatay kahit na aso. Pakawalan mo siya. Bakit? Sa tingin mo hindi ko kaya? Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalapit. Hanggang siya ka lang! Huwag kang gagalaw! Kundi patay siya! Naintindihan mo? Napaka-inosente. Uy, driver. Akala mo ba mahal ko siya? Sorry ka na lang. Siya ang taong gustong-gusto kong mauna sa libingan. Sa bagay, mukhang mas magandang manood na lang ako habang pinapatay mo siya. Bakit? Hindi mo magawa? Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Gawin mo na, bilis!
Huwag mo akong iiwan, honey, ha? Hello, sino to? Mister, okay lang kayo? Akala mo ba mapapatay mo ako? Hindi mo ako matatakasan. May dugo ka rin sa kamay mo. Pwede makalimutan mo, pero hindi makakalimutan ang mga kamay mo. Tandaan mo! Hindi ako mamamatay! Huwag ka mag-alala. Isasama ko ang anak mo sa'yo.
Ayop ka talaga! Huwag na huwag mo hawakan ang anak ko! Hindi kita papayagan! Taas ang kamay! Taas ang kamay! Siguraduhin niyo patay din si Carlo Kim! Huwag kang kikilos! Bilis! Bilis! Dalihan nyo! Mawagin na ambulansya! Bilis! Oh, may sugatan dito! Medic! Bilis! May sugatan dito! Buhay ba? Tumawag ng ambulansya! Natapos din sa wakas ang paghahanap sa serial killer na si Carlo Kim. Nabaril siya ng pulis sa may lawa ng Yongchi sa bayan ng Changwon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa kanyang katawan. Sa ibang balita, isang leader ng gang sa Dukso ang naaresto matapos madiskubre ang krimeng kanyang kinasasangkutan sa loob mismo ng kanyang gambling club. Hindi na mabilang ang taong namatay sa kanyang mga kamay. Oo. Yan. Ang dami kong nakita. Oo nga, hindi ko na mabilang ah. Ang dami-dami mga kabibi. Talaga? Wow! Ganda! Pag-uwi natin, gagawa ako ng kwintas gamit sila. Kwintas? Gawa mo si Papa ha? Papa, gutom na ako. O, ito kumain tayo. Tara. Yan. Papa, Ha? huwag mong sabihin patatos na naman. O, hindi oh. Hindi patatos ang dala ko. Wala naman tayong asukal eh. O, ito. Sweet potato. Yay! Magbunas ka muna ng kamay. Yan. Ay, hindi lang yan. May katapat na gatas yan. Papa, ano yun? sino nakatira dun sa malayo? Sa dagat. Teka lang ha, iligpit muna natin to. Halika rito. Ang bigat-bigat na naman ako ah. Ay, tingnan natin ha. Dati sinabi ko na sa'yo, sari-sari mga laman dagat ang nakatira dyan. Di ba? Meron sila mga pagong, nakasilaki ng badya. Tapos may mga isdanda pa rin. May palos, may pugita, alimango. Sushi. Hindi sushi. Yun ang kinakain ni Papa kapag umiinom. Tumigil ka na sa kakainom, Papa. Ay, bakit naman? Ay, sige na nga. Susubukan ni Papa, ha? Pero hindi mo na ako magpa-promise, ha? Kasi baka kulitin mo si Papa sa promise niya, eh.